Good morning po. Tayo po yung mag-aral ng salita ng Diyos. Matthew chapter 5 verses 13 hanggang 14. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Your new direction and purpose in life. At sa pag-aaral po natin sa buhay ni Bartimeo, doon po sa Mark chapter 10, may kita natin na pagkatapos niyang gumaling, siya po'y naging tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Yung po sinasabi ng Mark chapter 10 verse 52. So, bakit mahalaga yung pagkakaroon ng bagong direction sa buhay? At yung tinatawag nating malalim na buhay. Ano po? Kasi sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10 ay ganito, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layunin ng Diyos para sa atin noon pa mang una. So meron na palang purpose ang Lord sa atin noon pa mang una. Ano po? Ang iukol natin yung ating buhay sa paggawa ng mabuti. At yan din ang dahilan kung bakit tayo na born again. Hindi lamang para tayo po ay umakyat sa langit, at yung ipinangakong buhay na walang hanggan ay maranasan natin. Malinaw po rito sa text natin today na tayo may purpose eh. Ano po ang tawag nga po sa atin ng Panginoon, tayo'y asin ng sangkatauhan, ilaw ng sanlibutan. So, ibig sabihin, malalim yung buhay na gusto ng Lord para sa atin. Ano po, hindi lamang yung nag-i-enjoy tayo sa buhay na ito, kundi nagagamit yung buhay na ito para maging pagpapala sa iba upang marami pang tao ang makakilala sa Panginoong Hesus at manalig sa mabuting balita. Ngayon, karamihan sa atin ay nadidistract o nadiderail ng mga problema sa buhay. Alam niyo po sa buhay na ito, kadalasan po ay biktima tayo. Ano po? Sa halip na ma-experience natin yung deliverance o yung tinatawag na breakthrough na ipinangako ng Diyos, lagi na lang tayong nagto-troubleshoot sa buhay. Yung hindi na tayo makaalis-alis doon sa mga problema natin, sa kasalanan, at kung ano-ano pang nagpapahirap sa atin. Alam niyo po, kung hindi mababago, yung ating pong kaisipan, lagi na lang tayong biktima. Ano po? At ang buhay natin, burden. Ano po? Sa halip na nagiging blessing tayo sa ibang tao. So, kita po ninyo, no? Yun ang kalagayan dati ni Bartimeo. Nung hindi pa niya kilala ang Lord, lagi siyang biktima ng buhay. Ano po? Pero gusto niyang maging blessing. Gusto niyang maging pagpapala. Kaya sinamantala niya yung pagkakataon na mabago ang kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Panginoong Hesukristo. So, ang Diyos kasi dinisenyo niya yung buhay natin na dapat po ay ma-accomplish natin yung pinaka-the best, yung pinaka-peak ng ating potential. Hindi tayo dinisenyo ng Diyos na sa buhay na ito mamroblema na lang palagi. Ano po, maging alipin ng kasalanan o ng problema. Sabi nga dyan, we are created to do good works. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 10. Kasi marami pang pwedeng maganap sa buhay mo, kapatid, kung ipapagamit mo ito kay Lord. Yung iba kasi, nagsisettle na sila doon sa kanilang lumang buhay. Nakita niyo si Bartimeo, iniwanan niya yung kanyang lumang buhay at sumunod siya sa Panginoong Hesus kasi alam niya may purpose ang Diyos sa kanyang buhay. Ganon din ang sinasabi ng Philippians chapter 3 verse 13. Lagi kasi tayong biktima ng nakaraan eh. Kaya sabi ni Apostle Paul, isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap marating ang layuning nais kong makamtan. Dapat po sa buhay na ito, meron tayong purpose. Meron tayong panibagong direksyon. Kaya alam niyo po, tayong mga godly people, tinatawag ng Biblia na matuwid, we are destined to reign in this life. Tayo po yung nais ng Diyos na manguna sa mundong ito.
Ano po, hahayaan ba natin ang masasama ang mangunguna sa mundong ito? Yung sinasabi sa Luke chapter 6 verse 39 na yung bulag nag-aakay ng kapwa bulag. Hindi po ganoon ang nais ng Diyos. Dapat tayo na nakakakita, ano po, tayo na may taglay na liwanag. Tayo po yung mga mag-aakay sa mga taong nadirimlan. Ano po, tayo po yung magiging agent ng pagbabago sa mundong ito dahil tayo po yung asin, ano po, ng sangkatauhan. Ano po, tayo dapat yung nagdadala ng pagpapala at pagbabago. Higit sa lahat tayo yung maghahatid ng mabuting balita sa mundong ito. So, malinaw po mga kapatid, ano po, yun ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Kaya nalulungkot tayo, especially sa ating bayan, ano po, nagahari po ang kasamaan. Kasi ang nangunguna po ay yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus, yung mga taong masasama ang layunin, yung mga taong mga sakim sa kapangyarihan, yung mga tao na hahayaan lang nila na lumaganap ang kasamaan. So, kailangan palitan natin yun mga believers. Tayo ang maging pagpapala sa ating mga tahanan, sa ating mga trabaho, sa mga eskwelahan, sa ating bayan. Tayo pong inaasahan ng Diyos na maging ilaw at asin ng sanlibutan. Ano po? Kaya sabi po sa Matthew chapter 5 verse 16, ganito po. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. So pareho po yung sinasabi po ng Matthew chapter 5 verse 16 sa Ephesians chapter 2 verse 10. Ang tinutukoy po ditong mabubuting gawa, ano po, ay yung mga gagawin nating mga Kristiyano. Ano po, sa mundong ito, tayo ang dapat na magdala ng pagbabago at pagpapala sa pamamagitan ng mabuting balita. Dahil si Jesus lamang ang tanging magbibigay ng pag-asa sa buhay ng tao. Siya yung magbibigay ng tunay na kahulugan at direksyon sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito. Nawa ay may ukol namin ang aming buhay sa paggawa ng mabuti. Inaasahan mo kami, Panginoon, kami ang ilaw at asin ng sangkatauhan, ng sanlibutan. Kaya nawa, Panginoon, maging kagamit-gamit ang aming buhay. Alisin mo kami doon sa buhay na lagi na lang alipin ang problema at kasalanan at bigyan mo kami ng panibagong direksyon at purpose. Salamat, Panginoon. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.